I made this video to help you in choosing the right plan type for you. Okay? Most of these are my personal opinion, no? Pero baka may makuha ka na tip, no? That will help you in choosing. Okay? So, number 1 is age. Okay? So, kasi 'di ba yung plans, merong plans na ward lang, 50,000, and then pinakamalaking plan is 500,000. So, ano ba yung maganda? Okay? So, para sa akin, mas matanda, mas maganda kumuha ng mas mataas na plan. Okay? Kasi yung risk, no, na ma-hospitalize or yung usual lang na diagnostic test, no, consultations, mas malimit na sila magpa-check, no? Kasi kailangan na talaga ng monitoring for older people. Okay? Number 2, state of health, no? Pwede namang hindi pa tayo matanda, no, like hindi pa tayo senior, pero sakitin tayo or meron na tayong mga illnesses like hypertension or borderline na sugar. No? Basta kung meron ka ng binabantayan, yun, pwede na siya maging basis kung na medyo taas-taasan mo yung plan na kukunin mo. Okay? Third consideration is the hospital near you. No? Meron bang accredited na hospital na malapit sa'yo o yung hospital that you usually go to is accredited ba? Or may doctor ba na accredited doon? Kung baka meron kang doctor na doon ka na talaga nagpapacheck, alam niya na yung history mo, accredited ba doon sa hospital niya? Fourth is utilization. No? Ako kasi, nung nag-decide ako before, I was 30 then. No? So, nag-decide ako, meron kasi kaming benefit sa office, pero hindi naman siya fully paid ni company. May participation kami, no? So, may out of pocket din sa akin. So, pinag-isipan ko to. Kailangan ko ba to? Hindi naman ako, nung 30 years old ako, hindi kasi ako nagpapacheck no? Parang hindi ko pa siya concerned at that time. Okay? Pero, meron akong isang mini-monitor, which is yung thyroid ko. Every 6 months, bumabalik ako dun sa doctor for monitoring. And then, medyo mahal kasi yung lab test nun, no? So, yun yung naging decision point ko. Okay? Kasi kung wala yung thyroid issue ko, baka nag-decide ako not to get an HMO at the time. No? Kasi, hindi ko masusulit. Hindi ako nagpapacheck. Feeling ko okay pa kayo, wala akong nararamdaman. No? Pero, since meron akong thyroid, kinumpute ko. So, ito yung annual na out of pocket ko. Ito naman yung lab test na kailangan ko, no, in a year. Nung kinumpute ko, break-even. Kumbaga, break-even na yung cost ng labs ko and consultation, saka yung cost ng premium sa HMO, pantay lang. Okay? So, kinuha ko na kasi para yun nga, hindi mo masabi, may dumating na emergency, para may coverage ako. Kasi masusulit ko naman, mababawi ko naman yung binayad ko. No? So, that's another consideration. Check mo, baka may pinapacheck ka na, may monitoring ka. Okay? Another consideration is convenience, no? So, ako kasi, Medicard ako nung una, before pandemic, Medicard ako. So, at that time, hindi pa masyadong digital, no? Wala pa yung pwedeng mag-avail ng LOA digitally, wala pang ganun. So, okay naman ako with Medicard. Wala naman akong problema. Yung pupunta ka sa office nila to get an LOA, ganun pa nun. Okay? Pero after pandemic, nawala kasi sa option sa amin si Medicard So, doon sa options na meron, ang pinili ko MaxiCare. Ito na, syempre, pandemic na, medyo marami ng available na apps, ganyan. Na-impress ako sa customer service. Okay? So, anong na-experience ko? Ang natutuwa ako sa MaxiCare, pag sa primary care clinics nila, ikaw nagpa-lab test or nag-consult, hindi siya nakakabawas dun sa annual limit mo. Okay? Parang for free yung diagnostic test mo. So, kung ma-hospital ka, edi buo pa rin yung limit mo. Pwede mo ma-apply lahat sa confinement. No? Yun yung number 1. Number 2, convenience. Like, sa St. Luke's ako nagpa-check. So, sa St. Luke's may concierge doon. Yun ang nagpapatagal. Minsan ang tagal doon sa concierge sa St. Luke's bago ka pa matingnan. So, pipila ka doon. So, nagulat ako kay MaxiCare. Doon pa lang sa guard, sabi niya, ma'am, ano bang HMO mo? Sabi ko, MaxiCare. O, sino bang doctor mo, ma'am? So, nung hinanap niya lang meron silang yung LOA, piniprint na lang nila doon. Yung guard lang ha, hindi na ako umakyat sa taas. Hindi na ako kailangan pumila sa taas.
doon, siya na yung nag-print ng LOA ko. Tinanong lang niya yung doctor ko. So, mabilis. Medyo mabilis siya. Even sa Capital Med naman, meron dong office si MaxiCare. Ang bilis ko lang din makakuha ng LOA. No? Hindi siya pila. No? And then lastly, pwede namang mag-upgrade or downgrade. For example, ng upgrade. Ang pinili mo, ward lang. 50,000 coverage lang. Okay? Para mababa syempre yung premium. Okay? Tapos na-confine ka, ayaw mo sa ward. Gusto mo sa private. No? So, nagpa-upgrade ka. Okay? So, pwede naman yun. Ikaw lang naman mag-shoulder ng extra cost. Basta, ang babayaran lang ni HMO, yung cost according to your plan type. Okay? So, pwede namang mag-upgrade. Or, downgrade naman. Pwede naman na private room ka, tapos sa semi-private ka na lang nagpa-confine. Kasi sa hospital, yung charges nila, nagmamahal din according sa room. Okay? So, may premium din yung room. Okay? So, pwedeng ganun din na gusto mo makatipid, ito yung covered sa'yo, mas malaki. Tapos, ang lower room ka nagpa-confine. Kasi, anything na in excess sa maximum benefit limit per year, ikaw naman yung mag-shoulder eh. So, makakatipid ka in a way pag nagpa-downgrade ka din. Okay? Pero, hindi naman din babayaran ni MaxiCare yung natipid nila kumbaga. Kung ano lang din yung cover nila. Okay? So, ibig ko lang sabihin dito, kung gusto mo makatipid or you want to be more practical, no, pwede kang kumuha ng lower plan, ng mag-shoulder mo na lang yung extra cost ng pag-upgrade in case of confinement na. Parang ganon. Okay? Kasi, hindi mo naman sure kung kailan ka mako-confine, no? Every year, nire-renew mo si HMO, no? Kunwari, naka 100,000 coverage ka, every year, renew ka na renew, bayad ka ng bayad ng premium for 100,000. No? Hindi ka naman nako-confine. So, pwedeng kunin mo yung mababa, tapos, in case ma-confine, edi, babayaran mo na lang yung extra cost. Although, itong personal opinion ko to ha, pwede kasing yung iba kasi gusto nila ng peace of mind, no? Gusto pag na-confine, wala na silang isipin, 500,000 coverage, edi, it's up to you, no? Sa akin lang naman 8 tips, okay? Para mabalanse mo lang, no? Yung decision making mo, and mag-guide ka in choosing the right plan or which type of coverage yung kukunin mo.